Hello guys, magandang araw sa inyo. So naka-duty ulit ako dito sa Bike Imus Cavite. So for this video naman po, i-share ko lang sa inyo kung paano sukatin yung crank arm tip to ground clearance. Yan. Kasi ang isa sa mga main na worry doon sa mga gusto mag-convert from hardtail XC to fully rigid ay yung tinatawag nilang pedal strike. Yung kasing pedal strike, yan yung tumatama yung pedal dun sa ground kapag nagbabanking. Yan, pag nagbabanking paliko at pumapadyak pa rin, tapos tumatama yung pedal dun sa kalsada. Yun yung tinatawag na pedal strike. At saka pag dadaan naman sa humps, kuwari dadaan sa humps, pumapadyak pa rin, nagkataon yung crank arm tip na sumapit dun sa humps. Yun naman ang tumatama. So technically yung sa instance na yun, hindi yun pedal strike kasi ang tumatama doon yung crank arm tip. Yan nga yung pinaka worry nila no, kapag magko-convert sila from XC hardtail to to fully rigid dahil nga sa pedal strike. Kaya nagwo-worry sila doon kasi nga kapag obviously syempre yung hardtail XC naka suspension fork, mahaba yung mahaba yung crown length nun, kaya dahil nga doon sa mahaba kasi yung suspension fork. Then kung papalitan ng rigid fork, siyempre mas maikli yun, lalo na yung mga maikli na mga non-suspension, yung mga non-suspension corrected na mga variant, mas maikli kasi yun kaysa doon sa mga suspension corrected. Meron din kasing nagkakapit ng kunwari 27.5 yung frame, tapos 26 na suspension corrected yung rigid fork. Meron na iba 29er naman yung frame, tapos 27.5 naman yung na suspension corrected yung rigid fork. Pero yung ipapakita ko sa inyong video medyo extreme na dahil sa 29er yung frame, then 700C na gravel fork. Yung crown length kasi ng 700C na gravel fork na Coseblo, nasa 400mm ang crown length lang yun. So singhaba lang yun ng 26er na non-suspension corrected na mga sinaunang model ng Promen. Yun. So ang nilagay niyang gulong 29 by 2.2 na Continental Contact Urban. So doon yun na makikita kung prone ba sa pedal strike, at saka makikita nyo rin kung paano sukatin yung ground crank arm tip to ground clearance. Kasi based doon sa sukat ko, actually meron akong vlog doon siguro mga 2 years ago pa. Para kasi hindi maging prone sa pedal strike, dapat katulad yan sa yung crank arm tip to ground clearance, maging katulad yan sa road bike. Since kalsada naman ginagamit yung mga fully rigid na MTB na tinatawag din na pang crit setup, yan, doon pagbabasihan yung crank arm tip to ground clearance dun sa road bike. Sa road bike kasi depende yun sa tire width at saka yung crank arm from 75 to 80 millimeters. Yan yung mga minimum na measurements. So pag below 75, very prone ka na sa very prone ka na sa pedal strike. Kapag lagpas kapag mas mataas na, ay mas maikli na sa 75 or mas mahaba pala, or mas mga siguro mga 80, 81, 82 pataas, yun, hindi na prone sa pedal strike yun. So yun, panoorin nyo rin yung video clip na ipapakita ko. Sa Wheelset naman, ito yung kanyang gulong, yan, katulad na sa akin pero mas malaki yung size ng gulong. Continental Contact Urban MTB Urban Slick tire na 29 by 2.2. Yan, so 29er yung frame, 2.2 na 29er yung gulong. Gravel fork to na singhaba lang ng 26er na non-suspension corrected. Nandito yung aking bike. Tingnan natin kung ano yung mas mataas, yung crank arm tip to ground clearance. Yan muna pinag-compare natin dito sa bike ko. Ito kasi 27.5 na frame, 405mm na haba na crown length ng gravel fork, tapos 700 by 47C na 29 by 1.85. Ito naman 29er lahat,
Except lang dito sa fork na 400mm lang yung crown length. Pero yung gulong niya mas makapal, mas mataba kaysa dun sa akin, no. Yan. Tapos yung crank arm, mas mahaba yung kanya kaysa sa akin. Ito kasi 175. Yang sa akin 150. Tingnan natin. Ayan, oh, laki na, medyo malaki-laki din yung diferensya. Malaki-laki rin yung diferensya sa crank arm tip to ground clearance kung compare naman. Yan, sa dalawa. Mas mataas yung sa akin. Pero kailangan kong sukatin to dahil sa baka pasok naman to sa ano ko sa minimum ko na 75 to 80 yung katulad sa road bike kasi sa pangkalsada lang naman to. Ano yan sa road bike na 75 to 80 mm. Ito kasi sa akin dati nung naka 27.5 by 2.2 pa lang yan na mas dihamak na mas maliit yung circumference 81 to 82 na. So pasadong-pasado na. So ngayon mas lalong tumaas pa. So try kong sukatin to. Itong crank arm to ground clearance tatanggalin yung stand. Tapos, dapat pantay na pantay yung tayo ng buong bisikleta. Yan guys, no? Yung iba kasi nagre-request kung susukatin ko daw yung crank arm to ground clearance. Napakahirap katulad yan. Para sukatin yan, kailangan naka-perpendicular talaga sa sahig yung crank arm. Tapos yung maghahawak ng bike, dapat pantay na pantay. Medyo tricky kasi. Kasi pag, lang yan, mag-iiba lang yung tayo ng bisikleta, mag-iiba na yung resulta. So try kong yan, mukhang okay naman. Okay mangawit ko yan. So try kong sukatin. Yan. Buti na naka-double screen eh. Mukhang pasado naman. Base dito sa sukatan ko, mga 82 sa 175mm ang crank arm. Yan, 82. Yan. Parang katulad dun sa sa 27.5 ko na 2.2 dati doon sa M-Shift ko. Yan, okay pa naman. Akala ko nga mga 70 plus lang. Nakapantay pa rin niya kuya. Nakapantay pa rin. Yan yung sukat yan. Kaya tricky magsukat ng crank arm to ground clearance masahilan. Kaya kailangan naka-perpendicular talaga yung crank arm. Yan. 82 mm. Pasado pa, pasado. Tignan ko nga ulit, baka ano. Double check. Yan, 82. Yan. Ibig sabihin sa akin baka 100 din. Ayan, so yan. Sukat na natin, pasado naman. Wag lang yung yung pagdadaan lang sa humps, yun lang tricky. Lalo pag batambok yung humps. Yan. Pero doon sa MTB ko, simula nung naka 700 by 47C. Kaya bumapadyak na ako sa humps eh. Ayan, so yun yung crank arm to ground clearance yan, no? So yun guys, no, nakita nyo na kung paano sukatin yung yung crank arm tip to ground clearance. Doon sa pinakita naming video, no, yung sa Specialized Epic. So abangan nyo rin yung full video nun, yung bike check video ng bike na yun. So paporma kasi yung ganong klaseng setup na ginawa ni Sir Dom. Siya yung may-ari ng Specialized Epic na naka-rigid setup na, no, yung fully rigid setup na. Yan, so hanggang dito na lang. So kung meron kayong tanong na na-miss, hindi ko na, gusto niyo malaman na hindi niyo na-miss, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So hanggang dito na lang guys, no? So maraming salamat sa inyong panonood, and don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo, and rise po sa inyo.